Ito na mga paps, yung harvest natin ngayon. Ito paps, 3 piraso. Ito yung shooter natin para sa pond natin na may bubong. 500 grams ang isa dito sa ating mga shooter. Sa pag-aalaga ng hito sa concrete pond, dapat malinaw ang iyong objective. Dapat alam mo kung ano yung papasukin mo. At dapat alam mo yung kakayahan mo pagdating sa pera. Dahil itong papasukin mong ito ay hindi isang laro, kundi magbibitaw ka ng hard-earned money. Kaya magiging wise ka. Kaya tama lang paps na napadpad ka sa channel ko para magbigay ako sa inyo ng mga totoong impormasyon sa pag-aalaga ng hito sa concrete pond at mga impormasyon kung ano yung sistema na gagawin natin pagka tayo ay gusto talaga na mag-alaga ng hito sa concrete pond. Kaya stay tuned ka lang paps. May mga impormasyon na ibabahagi ko sa inyo na hindi masasayang yung oras mo. Kayo na lang magdesisyon sa mga makikita nyo at malalaman ninyo sa mga impormasyon na sasabihin ko kung worth it na mag-alaga ng hito sa concrete pond. Disclaimer lang, mga impormasyon na ibibigay ko sa inyo ay actual na experiences, actual na results. Hindi ito theory. Kaya sa mga kaibigan natin na eksperto sa pag-aalaga ng hito sa ganitong sistema, saludo po ako sa inyo. Kaya ang tanong ngayon, ang pag-aalaga ba ng hito sa concrete pond ay isang business? Ito ba ay magandang business o negosyo? O ito ay palipas oras lang? Sa ngayon, meron akong alaga ng hito dito sa aking concrete pond. Magha-harvest na ako. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung status at kung ano yung sistema na ginawa ko rito. I-evaluate natin mamaya kung ito ba ay kumita, pwedeng pang negosyo o palipas oras lang. Ito, dinedrain ko na yung concrete pond natin na i-harvest ngayon. 2 circular concrete pond. Ito. Ano ba yung laki ng aking mga concrete pond? Ito ay 3 meter diameter. Ano yung sistema na ginagawa ko dito? Ang sistema ko ay traditional o kaya ordinary setup lamang. Wala siyang aeration. Ito, expose sa araw. Ito, may bubong. Hinulog ko ay 3 to 4 inches lamang ang laki. At ang ipinapakain ko dyan ay pure feeds. Ang density o kaya dami ng nilagay ko dito sa 3 meter diameter na concrete pond ko ay 250 pieces lamang. 25 pieces per square meter. At dahil ang density natin dito ay mababa, ang program naman natin dito from day 1 till harvest ay no sorting. Hindi tayo magsosort, hindi tayo magsasizing. As is sila dyan. Ang ginagawa lang natin dyan, palit tubig, pakain, then ganun lang. Kikita natin kung epektibo ba yung ginawa ko na sistema na hindi nagsort in 4 months. Kasi nga, kung mababa yung density natin, hinahanap natin kung ano yung akma na density para sa mga hito natin, para at least makita natin kung kailangan pa ba nating magsort o hindi. Kung ikaw ay meron lang isa o 2 man na concrete pond, maaari ba na hindi ka na mag-sizing? Yan ngayon yung pag-aaralan natin kung po pwede siya. Doon sa sistema na ginagawa ko na low density, 25 pieces per square meter, yung program ko na day 1 till harvest na walang sorting, makikita natin kung ano yung result. Makikita natin dito yung mortality. Ilan yung namatay sa alaga natin at ilan naman yung nabuhay. At higit sa lahat, makikita natin yung harvest natin kung ilang kilo. At makikita rin natin sa sistema na to kung merong undersize sa mga alaga natin in 4 months. So ang inalagaan ko sa 2 pond na to ay 500 pieces. 250 and 250 sa kabila. So sa 500 pieces na yan, malalaman natin magkano o ilan ang harvest ko. So eto na mga paps, yung harvest natin ngayon. Ayan. Una, kukuha tayo ng shooter para makita natin kung gaano kalaki yung mga shooter natin. Tapos titimbangin ko na yung mga for sale sizes. Kung ilan ang inabot netong 250.
Ito Pops, 3 piraso. Ito yung shooter natin para sa pond natin na may bubong. Kunin natin yung timbang. Ayan. 1.5 kilo. Ibig sabihin mga Pops, 500 grams ang isa dito sa ating mga shooter. Ito na mga Pops, yung natitira ng mga bansot. So nakuha na natin dito yung mga for sale size natin. Yan. Saka ito. Saka natin mamaya kukunin ng total yung harvest natin. Ito mga Pops, yung size ng ating mga bansot. Ito, 7 pa rin. 7 inches. Meron ding 8 inches. Meron ding 9 inches. So, ganito yung mga bansot natin. Yan oh. Maliit to. Oh. Silaki lang ng finger ko. Fingerling nga. Oh. Pag-usapan natin mamaya kung ano yung problema. Bakit meron bansot na ganito. So, yan ang mga Pops. Natapos na yung harvest ko. Napaghiwalay ko na yung good size. Tsaka yung small size. Yung mga bansot, hindi ko na ibebenta muna ngayon. Ito yung may bubong. So, yan lang yung na-harvest natin. Let's go to score cards. Ito na mga Pops yung datos ng ating pag-harvest kanina. Naka-harvest tayo ng 37 kilos na pambenta. Ito ay may total na 158 pieces. Kasi ito binilang ko isa-isa para makita natin yung actual na head count. Tapos nakakuha rin tayo ng undersize 10.5 kilos na may total na 92 pieces. Titingnan natin ngayon Pops yung mortality. Pag sinabi nating mortality, ilan ba yung namatay sa pond natin? Ilan yung nabuhay sa pond natin? Yung pond natin ay kinargahan natin ng 250 pieces. So kung ito-total natin ito, na na-harvest natin na good size, 158 pieces, tapos yung undersize na 92 pieces, ang total niyan ay 250 pieces. So kung titingnan mo, parang wala tayong mortality, walang namatay. Pero hindi Pops, kasi nga, yung kinuha natin na 250 pieces na fingerlings, meron niyang 10% mortality. Ibig sabihin niyan, yung 10% ng 250 ay meron niyang pasobra na 25 pieces. Kung titingnan natin, kung 250 yung natira, ibig sabihin yung 25 na mortality ay eksakto rin na ito yung namatay. Ito yung bigay ng seller. Dito sa binigay ng seller na 10% mortality, yun lang yung namatay talaga. No more no less. Kasi nakita naman natin sa datos. Meron pa rin siyang mortality. Ang pumapatak na mortality pa rin ay 10%. Kasi nga, ito yung ibinigay ng seller. Sa pag-aalaga natin, maayos. Naingatan natin sila. Ito yung pond natin na may bubong. Kung titingnan natin sa datos, ang nagka-problema lang tayo ay ito. Undersize. Ito, 10.5 kilos. 92 pieces. Ito yung mga bansot, yung mga hindi lumaki na minsan meron pang 6 or 7 or 8 inches ang laki. So, hindi sila lumaki. Natin ay umabot ng 37%. Kaya yan ang naging problema natin, bansot. Ito yung mahirap talaga na solusyonan na problema. Yung 158 na regular size, umaabot yan ng 63%. Tapos yung bansot natin na 92 pieces ay equivalent naman yan ng 37%. Sa pag-aalaga ng hito, sa experience ko at maaring experience din ng iba, kapag ka ang inaalagaan natin sa concrete pond ay below 4 inches, sabihin na natin 1, 2, or 3 to 4 inches ang laki ng fingerlings natin, may hirapan tayong abutin yung 70% harvest o 70% good size for sale harvest natin. Yung patunay ko na 63% lang yung for sale size ko. Bagamat iyan naman ay lumaki siya, merong 500 grams ang isa, ibig sabihin 2:1. O kaya naman meron din dyan 3:1. Meron din dyan 4:1. Ito yung 158 pieces
Yung average na laki nito ay 4.2 pieces per kilo. Although ito, average na to, merong mas malaki, merong mas maliit. Tingnan naman natin ngayon, Paps, kung magkano yung aking sales sa aking harvest ngayon. Naka-harvest ako ng 37 kilos times 150 ang benta ko. Total niyan ay 5,500 pesos. I-minus natin yung presyo ng fingerlings na nabili ko sa isang isa. 250 times 6 pesos, 1,500. Ang natitira, 4,000. I-minus pa natin dyan yung patuka o yung feeds na pinakain ko, 2,100. Dalawang sako, 1,050 ang bawat isa. Ang natitira na lang ay 1,900. I-minus natin yung gasolina na ginagamit ko sa water pump. Sa loob ng 4 na buwan, nakakonsumo siya ng 450 pesos. Kaya, ang natitira ay 1,450. I-minus pa natin yung asin na ginagamit ko tuwing nagpapalit ako ng tubig o tuwing kailangan ko yan. Nakagastos ako ng 100 pesos na asin. So, ito na, Paps, yung natitira na income natin. Income ko pala sa aking income ko pala sa aking fund. Ito, 1,350 pesos sa loob ng 4 months. Sa palagay ko, mga Paps, tiba-tiba ako ng kinita dito. 1,350 in 4 months. So, itry lang natin na tingnan kung magkano yung inabot ng ating monthly income. 1,350 divided by 4 months. Ang monthly na kinikita ko sa aking isang concrete fund ay 337 pesos. Tingnan natin kung magkano ang kita ko daily. Divided by 30 days. Ayun. Yun lang naman. Kumikita ako ng 11 pesos and 25 centavos. Araw. Araw. Totoo lahat itong mga impormasyon na binibigay ko sa inyo. O, bahala na kayo kung mag-aalaga pa ba kayo o hindi. Pero yung pag-aalaga ko, inuulit ko. Yan ay traditional na pag-aalaga ng hito sa concrete. Diba sinabi ko nga kanina, doon sa simula, ito ba ay pwede na pang negosyo o pampalipas oras lang? Tingin ko, palipas oras lang ito. Sa negosyo, hindi ka naman siguro masaya kung 11 pesos lang kita mo sa isang araw. Sa next video natin, mga Paps, ay ipapakita ko naman sa inyo yung harvest ko doon sa concrete pond natin na walang bubong. Etong pinakita ko sa inyo ngayon, yung may bubong, then hinarvest ko na rin yung doon sa walang bubong. Tapos pagkumparahin natin yung dalawang pond kung alin yung mas mainam. Madami ako nakikita mga vloggers din na nagsasabi na mainam yung walang bubong, mas madaling lumaki. Yan, Paps, ang pakaabangan nyo next upload natin ng video. Maraming salamat.